Pag-usapan po natin ang nangyaring hearing kahapon. Ha? Tayo po'y kumausap ng isang eksperto pagdating sa mga opinyon. Ha? Nasa linya po natin ang presidente po and CEO of the Political Economic Elemental Researchers and Strategists or Peers and Professional Lecturer sa Beda Graduate School of Law at isang batikang political analyst. Nasa linya po natin si Professor Edmund Tayao. Prof, Happy New Year, Prof! Happy New Year at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Your assessment yesterday, gumulo, lumabo o luminaw? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit pinag-uusapan pa yung impeachment eh. Kasi pagka binasa mo yung decision. Ay, Prof, yung ano po, yung flood control project na hearing kahapon po sa Senate. Flood control pa. Apo. Kasi kanina ang text sa akin tungkol sa impeachment. Anyway. Oo nga, sige nga. Prof, bago natin pag-usapan yung i-touch muna natin yung impeachment kasi talagang isa rin yan sa mga may init na pinag-uusapan ngayong umaga. Your thoughts about the impeachment, yung bagong isinampang impeachment po. Go ahead. Unang-una, madaling magsampa kung sa pagsasampa lang ang pag-uusapan dito, no? Pero yung mga requirements na inintroduce ng Korte Suprema, kung akong tatanungin mo, parang ang sinabi ang epekto nung ang suma total na epekto ng desisyon ng Korte Suprema, wala nang magiging impeachment na mangyayari, no? Hindi sa administrasyong ato at hindi sa mga darating pang administrasyon. So sa madaling sabi, itong mga impeachment na ito, kung akong tatanungin mo, walang ibang ginagawa ito kundi nanggugulo lang, no? Kasi ang ultimate objective nila uminit ang ulo ng mga tao, magalit ang mga tao para dumami yung sasali sa rally nila sa katapusan ng January. Kasi kailangan meron nang mangyari sa pagpapatalsik nila sa Pangulo para maka-assume na sila sa pwesto. Kasi kung hihintayin pa yung 2028, sabi nila, sikat sila at mas marami pa ding Pilipino ang sumusuporta. Pero sa totoo lang, kaya ganun ang lumalabas na numero. Kasi sa totoo lang, wala naman lumalabas pang makakalaban sa 2028. Pero pagka titingnan mo yung numero nila, numero ni Vice President, numero niya ngayon, kumpara nung numero niya nung naghalalan noong 2022, napakalayo na. Napakalaki na ng ibinaba. Sa madalit sabi, pagdating ng 2028, kapag meron ng kalaban na malinaw, kung akong tatanungin mo, palagay ko mahihirapang manalo ang pangalawang Pangulo. At saka, isa pa, Prof, itong pangalan, kilala nyo ba ito, si Attorney Andre De Jesus? Ito'y kinokonek kay First Lady. Alam mo, sa politika natin, anything can happen no? So, at itong impeachment na ito na di umano inihain ng abogado nila, alam mo, kahit na abogado pa nila yan, pagka abogado kasi yung pinag-uusapan, hindi naman ibig sabihin porke naging abogado mo, personal mo ng kaibigan, and therefore, papanigan ka the whole time, no? Pangalawa, pagpalagay na natin na ito paandar lamang, no, ng First Lady, no, para kumbaga inunahan na yung pagpa-file ng impeachment. Oo. Ito naman dadaan pa din sa proseso ng Kamara Tama. No? At makikita pa din naman kung ito ay maayos na complaint o hindi. Sila pa din naman ang magde-determine yan. Kaya ko nga sinasabi na regardless whether merong impeachment na ipa-file o wala, kung akong tatanungin mo, imposible nang mangyari sa napakahirap na ginawang requirement ng Supreme Court. So, sa madalit sabi, ito wala, puro daldalan na lang ito. Sa totoo lang, no? At yun na nga, this is just designed to agitate the people, no? And
let's find out how the public is going to react Yun. in this regard. Because Oo. whether we like it or not, Oo. I don't think the public is interested in impeachment more than they are interested with the result of the more urgent ongoing investigations on the flood control anomaly. Oo, parang ang sinasabi ng tao, parang ganun na lang. Impeachment na naman. Parang may fatigue ba, Prof? Hindi naman sa may fatigue, kung hindi, nakita na nga natin na wala nga nangyari yung initiative Nauna. sa pangalawang Pangulo. Oo. No? Mhm. So, ano pa nga asahan natin dito? No? So, at katulad nga ng sinabi ko, alam mo, hindi naman tanga ang mga Pilipino, no? Ang daming nagsasabi na tanga yung mga botante natin. Pero sa totoo lang, nag-iisip yan. And sa totoo lang, in terms of literacy, marami namang literate ng mga Pilipino at nagbabasa yan, I'm sure. And I'm sure that they have taken note of the decision of the Supreme Court. No? Correct. Therefore, hindi lang tayo nakakaintindi na ang epekto ng desisyon ng Supreme Court, binaliwala na yung paraan o sa madalit sabi, means of accountability, ika nga, no? Provided for in the Constitution, which is impeachment. Because essentially the Supreme Court revised the Constitution, no? And introduced requirements to effect an impeachment, and not only that, no, it even took it upon itself the power of the legislature to determine its own rules, no, as far as impeachment is concerned. So I don't think that this is still possible with the kind of Supreme Court that we dati ang Supreme Court talagang independent sa politika natin no, pero ngayon ang lumalabas nakikisaw-saw din sila O ito Kasama lang na sila. ito lang 2025 budget, no? There was a case that was filed in the Supreme Court, and then lumabas na yung decision tungkol diyan. No, na yun na nga maraming hindi maganda doon sa GAA, no? But I'm referring to the this disputed transfer of PhilHealth funds, Opo. no, to the National Treasury, no? So medyo kakaiba yung meron pang legal opinion doon na isinama, questioning, no, you can just imagine questioning the executive power to determine was this proposed legislation as urgent. Klarong-klaro sa saligang batas yun na ito ay poder ng ehekutibo. Ang gustong mangyari ng Korte Suprema, pati ito, lagyan ng linya. Ang lalabas sa atin dito, parang wala nang pwedeng gawin ang executive at ang legislature. In effect, if you're going to ask me, the checks and balances that supposedly enshrined or provided for, required by the Constitution, has been effectively diluted, no, as a result of these decisions of the Supreme Court. Merong isang comment lang, Prof, na tumawag sa aking pansin, na isang comment po ito ng netizen. Hindi daw ba ito isang parang testing the waters lang, connecting to 2028 elections? Your comments po. Lahat yan connected sa 2028, hindi naman natin maiaalis yan Alam mo, lalong-lalo ng mga politiko natin, laging nakatutok yan sa darating na eleksyon. Kahit na nga halimbawa, katatapos lang ng eleksyon ng 2022, 2025 na kagad ang pinag-uusapan O ganun din ang nangyari last year, katatapos lang ng 2025, 2028 na ang pinag-uusapan. So, lahat yan posible. Now, Konektado. In other words, it doesn't matter whether it's connected or not. The more important thing is whether it is substantive or not.